Iho, saan ka ba patungo? Mukhang dayo ka lang dito sa amin eh. Sa Baryo Maligaya lang, Holo. Ah, doon ba? Alam mo naman ba ang kwento sa lugar na yon? Kwento ho? Anong kwento? Hindi mo pa ba alam na may mga taong nawawala sa lugar na yon? At pag nakita yung nawawala natatagpuan nitong wakwak ang tiyan at nawawala ang mga laman loob. Talaga ho? May mabangis na hayop po ba sa lugar na yon? Wala, iho. Pero aswang. Meron. Totoo po ba ang aswang? Totoo sila, iho. Kaya mag-iingat ka. Pag nandun ka na sa lugar, huwag kang pupunta kung saan-saan para di ka mapahamak. Salamat, Holo, sa paalala nyo. Ako nga pala si Miguel, taga Quezon City. Nagpunta ako sa Baryo Maligaya noong taong 1980, ang taon na hindi ko malilimutan. Pumunta ako doon para sa kasal ng pinsan kong si Arnel. Payak, simple at malayo sa syudad ang lugar na yon. Pero may kakaiba sa baryong yun. Parang takot ang mga tao. Siguro dahil dun sa sinabi ng matanda sa akin. Tungkol nga dun sa mga taong nawawala. Kaya pinagsawalang bahala ko na lang yun. Sabi naman din sa akin ni Arnel na hindi totoo ang aswang at yung mga taong nawawala ay mga kriminal na kinakatay ng mga rebelde. Pero hindi ko alam na ang kasal na yun ang magiging simula ng aking bangungot. Pinsan! Nandito ka na! Mabuti naman at dumating ka! Kaya nga pinsan, malayo palang lugar nyo. Kung hindi ka lang talagang malakas sa akin, hindi na ako pupunta dito. Yan ang gusto ko sa iyo eh. Pero teka, bakit hindi mo kasama sila tita? Nako pinsan, si mama, sumama dun sa mga kasumba niya, nag-outing. Si papa naman may project dun sa Antipolo, kaya ako na lang nagpunta dito. Ganun ba? Sige, tayo na lang ang magsaya ngayon dito. Tara, ipapakilala kita sa mga kamag-anak ni Christina. Sumunod na ako kay Arnel. Habang naglalakad kami, ay may natanaw akong isang babae na nakatayo doon sa kabilang bakod. Nakatingin ito sa akin. Dalian kong tinawag ang pinsan ko para sana ipakita yung babae. Baka kasi kilala niya ito. Pero pagbalik ko ng tingin, wala na yung babae doon. Napakunot noon naman ako noon. Kinagabihan, dumating yung mga kamag-anak namin, kaya nagkaroon ng masayang inuman. Miguel, ikaw ba? Kailan ka ba mag-aasawa? Bigyan mo na ng apo sila mama mo. Tiyo, mukhang matagal pa yun. Wala pang nagkakamaling magkagusto sa akin eh. Alam mo kasi pinsan, guwapo ka naman. Wala namang pangit sa lahi natin eh. Ang problema kasi sa'yo, napakatorpe mo. Matitigan ka lang ng babae eh. Umuurong na agad ang dila mo. Hindi naman sa ganun pinsan. Siguro hindi lang ako sanay. Hayaan mo. Bukas, ipapakilala ko sa iyo yung mga bisitang dalaga dito. Kaya humanda ka at baka dito ka na rin makapangasawa. Pero pinsan, kaninang umaga, may nakita akong dalaga sa kabila. Ang ganda niya. Nox, minatipuan na pala ang pamangkin namin dito ah. Binata na talaga. Bilog na ang utot. Dalaga? Baka naman napadaan lang siguro yung pinsan. Wala naman kasi kaming kalapit bahay dito na may anak na dalaga. Siguro nga, kasi nung tinawag kita para ipakita yon,
bigla na lang siyang nawala. Hala ka, pinsan. Baka multo lang yung nakita mo. Sira, tara, inom na lang tayo. Nagpatuloy ang inuman namin ng gabing yun, na puno ng tawanan, asaran at sayawan. Kinaumagahan, naglakad-lakad ako sa lugar. Umaga naman yun, wala naman sigurong aswang naaatake sa akin noon. Habang naglalakad ako sa tabi ng palayan, nakita ko ulit yung dalaga na naglalakad papalapit sa akin. Biglang bumilis ang tibok ng dibdib ko at hindi ko alam ang gagawin ko. Nahihiya din naman ako na magtanong sa dalaga. Pero nagulat ako nang siya na mismo ang unang nagsalita. Magandang umaga, Manong. Ako bang kausap mo, miss? Oo, tayo lang naman ang tao dito eh. Sorry, akala ko kasi ibang tao. Tinawag mo kasi kong Manong. Hindi pa naman ako ganun katanda, di ba? Oo, hindi pa naman. Hindi ko naman kasi alam kung anong pangalan mo. Miguel nga pala. Pwede mo din akong tawaging Miggy. Ikaw ang bahala. Ikaw ba? Ako naman si Mildred. Pero ang tawag nila sa akin ay Miling. Teka, dayo ka lang dito ano? Kinagagalak kitang makilala, Miling. Ay oo, kasal kasi ng pinsan ko. Kaya nagpunta ako sa baryo nyo. Ganun ba? Sige. Ikinagagalak din kitang makilala, Miguel. Mauna na ako sa iyo at may pinag-uutos pa sa akin ng inang. Sandali, Miling. Pwede ba tayong magkita ulit dito mamaya? O baka bukas? Pwede naman. Sige, asahan kita, Miling. Habang pinagmamasdan kong naglalakad ang dalaga papalayo, ay narinig ko naman ang pagtawag ng pinsan ko. Pinsan! Nandyan ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap. Oh, pinsan, aalis na tayo? Hindi na. Sila Tiyo na lang daw ang kukuha ng baboy na katayin at ihawin. Sino ba yung tinitignan mo dyan? At nakangiti ka pa talaga. Si Miling, pinsan. Yung dalagang sinabi ko sa iyo na nakita ko kahapon. Miling? Nako, baka gutom lang yan. Tara, at nakahanda na ang tanghalian natin. Sige pinsan, tara. Kinagabihan, abala na ang lahat sa pagluluto. At kami nila Tiyo at Arnel, nasa likod ng bahay, nagpapaikot ng lechon. Pinsan, tungkol nga pala sa nangyari kanina, yung nakilala kong dalaga na si Miling, kilala mo ba siya? Miling? Sigurado ka ba? Miguel, wala akong kilalang Miling dito sa lugar namin eh. Oo pinsan, Miling. Nakipag-usap ako sa kanya kanina. Ang bait niya at ang ganda ng ngiti niya. Parang isa siyang diwata sa paningin ko, pinsan. Baka naman dayo lang. O kaya bisita lang sa karatig lugar namin. Pero wala talaga akong naririnig na Miling dito. Ewan ko. Tinanong din niya ako kung dayo ako dito eh. Siguro taga-kabilang lugar siya no. Siguro nga ganun. O baka naman naengkanto ka na pinsan. Mukhang natipuan ka ng maligno. Maligno ka dyan. May maligno ba na ganun kaganda? Sige, pag nakita mo siya ulit, dalhin mo siya dito para naman makilala ko din siya. Sige pinsan, bukas sa kasal mo, isasama ko siya dito. May usapan kasi kami na magkikita kami dun sa palayan bukas eh. Sige Miguel, at pag maganda nga, aagawin ko siya sa'yo. Loko, sumbong kita kay Christina eh, sige ka.
Biro lang. Sige na, papasok na muna ako. Gusto mo ba ng kape pagbalik ko dito? Sige pinsan, salamat. Ang kasal ni Arnel at Christina ay simple lang, pero maganda, masaya. Pero habang tumatagal, may kakaiba akong nararamdaman. Parang may nakamasid sa amin. Sa likod ng simbahan, may nakita akong figura ng isang hayop na hindi ko maipaliwanag. Parang aso na may pagkababoy ang itsura. Pero ang pinagtatakan ko, parang ang mga mata niya ay sa tao. Habang nasa kalagitnaan ng seremonya sang kasal, biglang may kumalabog sa labas ng simbahan. Malakas na kalabog na parang may bumagsak. Napalingon kaming lahat doon, pero wala naman kaming nakita. Pero ang alam ko, merong nandun at nararamdaman kong hindi ito normal. Natapos naman ang kasal nang walang masamang nangyari. Nasa bahay na kami nila Arnel. Masaya ang mga tao. May tugtugan at sayawan. Pero ako, hindi mapakali. May hinihintay kasi ko na hindi dumating. Hindi ako sinipot ni Miling. O pinsan, bakit parang nilukot na papel yung mukha mo? Wala naman pinsan. Paanong wala? Hindi ka naman ganyan kanina. Paano kasi pinsan? Hindi nagbunta si Miling sa pinag-usapan namin. Ay sus! Yun lang naman pala eh. Hayaan mo na. Baka mamaya o bukas magpakita din siya sa'yo. Madami pa namang pagkakataon. Sa bagay pinsan, tama ka. Paano? Asikasuhin ko na muna yung mga bisita namin ha. Sige pinsan, dito na muna ako. Sinubukan kong libangin ang sarili ko at kalimutan muna si Miling, pero hindi ko magawa. Siya lang talaga ang patuloy na naiisip ko ng mga oras na yun. Nang sa di inaasahan, nakita ko si Miling sa labas ng bakod, nakasilip at nakatingin sa akin. Nang magtama ang mga mata namin, ngumiti ito. Dali-dalian ko naman siyang nilapitan at kinausap. Miling, bakit ngayon ka lang? Kasi nautusan kasi ko ng inang sa bayan. Meron siyang ipinabili. Ganun ba? Sige tara, ipapakilala kita sa pinsan ko at sa mga kamag-anak namin. Naku, nakakahiya naman Miguel. Isa pa, kahapon mo lang naman ako nakilala. Nako, walang kaso yun. Ano ka ba? Papakilala lang naman kita. Tsaka na lang siguro. Gusto mo bang sumama sa bahay namin? Nagulat ako sa sinabi niya. Pero pumayag ako. Hindi ko alam kung bakit. Bigla na lang akong sumang-ayon sa mga sinabi niya. Hindi na din ako nakapagpaalam kila pinsan. Basta, sumama at sumunod ako kay Miling. Naglakad kami sa mga pilapil ng palayan. Hanggang sa marating namin ang isang lumang kubo sa gitna ng kasukalan. Sinabihan ako ng dalaga na maghintay lang ako saglit. Kasi may aayusin lang siya ng mga kalat sa loob ng bahay. Mga ilang minuto ang nakalipas. Lumabas na si Miling. Inaya na ako nito. Papasok na sana ako nang may biglang nagsalita sa likuran ko. Huwag kang papasok dyan, iho! Pamilyar ang boses. Agad ako nitong hinila at may isinubo sa bibig ko. Sabi nito nakagatin ko, kaya kinagat ko naman. Langya Sir Vic, ang pait. Luya pala. Naubo pa ako sa sobrang pait nun. Pero parang may naramdaman akong kakaiba sa katawan ko.
Nang magawi ang paningin ko sa may bahay ng dalaga, wala si Miling. Sa halip, isang matanda ang nasa harapan namin. Kulubot na ang balat, maputi ang buhok at merong katarata. Agad ko namang tinanong ito kung nasaan si Miling. Magandang gabi ho, Inang. Nasaan ho si Miling? Hindi ito sumagot. Sa halip yung matandang humila sa akin ang nagsalita. Iho, yung Miling na sinasabi mo at yung matanda na yan ay iisa lang. Ho? Paanong nangyari yun? Imposible. Iho, diba? Sinabi ko sa iyo nung una, may kakaiba sa baryo na to, kaya mag-iingat ka. Doon ko naalala yung matandang nakausap ko nung papunta pa lang ako sa baryo Maligaya. Ikaw naman, Milagring, ang kapal talaga ng mukha mo, ano? Napakahayok mo sa laman. Pati ba naman itong dayo pag-iinteresan mo pa? Di ka pa nadala sa mga nangyari sa pamilya mo. Naubo sila dahil sa kasibaan nyo sa laman ng tao. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Dahil kung hindi, ako na mismo ang papatay sa'yo. Galit na galit yung matanda. Hindi naman nakasagot yung matandang babae. Sa halip umangil lang ito, sabay padabog na sinarado ang pinto. Dali-dali na din akong inaya ng matandang lalaki na umuwi na. Ihahatid niya daw ako at doon din ipinaliwanag niya sa akin ang lahat. Lo, sino ba yung matanda na yun? At bakit parang ang laki ng galit mo sa kanya? Siguro, nobya mo dati yun ano? Tapos hiniwalayan ka at nagpaswang sa iba. Sira ulo. Hindi. Ang pamilya niya kasi ang pumatay sa mag-ina ko. Matagal ng panahon ang nakalipas. Sinunog ko na din yung bahay niyan dati sa sobrang galit ko. Kaso ilang taon lang, nabalitaan ko na bumalik na naman. Hindi din alam ng ibang taga rito sa baryo na aswang ang matanda na yon. Aswang ho? Akala ko bruha o mangkukulam lang siya. Isa siyang uri ng aswang na kayang magpalit ng anyo, lalo na kung may natipuan siya na bibiktimahin, kagaya sa'yo. Nagpakita siya bilang isang bata at magandang babae. Isa yun sa mga kakayahan niya. Mabuti na lang ho at nakita niyo kami. Madalas kasi akong magmasid dito. Kahit nung una mo siyang nakita, nakamasid din ako noon. Hindi lang kita masabihan kasi lagi kayong abala at ayokong sirain ang bakasyon mo dito. Maraming salamat ho at tinulungan niyo ako. Kung hindi, baka ako na ang kinain ng matanda na yun. Wala yun ato. Basta mag-iingat ka hanggat nandito ka sa baryo. Oho. Nang makarating kami sa bahay nila pinsan, ay alala na ang mga ito. Yung matanda na din ang nagpaliwanag sa kanila kung ano ang nangyari sa akin. Todo kantyaw naman ang ginawa nila pinsan. Namuntikan na daw makauna sa akin ay isang matandang aswang. Dahil sa mga nangyari, napainom talaga ako ng madami. Nagpakasaya ako para makalimutan ko ang mga nangyari. Doon ko din nalaman ang pangalan ng matandang lalaki na tumulong sa akin. Siya pala si Tatang Ruben. Isa pala siyang albularyo o hilot sa baryo Maligaya. Kaya pala madami siyang alam patungkol sa mga aswang. Lumalim pa ang gabi. Yung mga bisita ay mga nalasing na at unti-unti nang nagsiuwian. Nagulat kami kasi biglang sumigaw si Arnel. Si Christina daw, yun ang pangasawa nito biglang nawala. Nasa si Christina? Kanina pa siya nawawala. Nakita niyo ba? Kanina, nakita ko siya pumunta sa likod ng bahay.
Dali-dali naman kami nagpunta sa likod bahay. Nagkagulo at nag-alala ang lahat at sinimula na din naming hanapin si Christina. Hanggang sa may marinig kaming sigaw mula sa kalapit na kagubatan. Sigaw ito ni Christina. Hindi kami nagkakamali. Agad kaming kumuha ng itak at mga pamalo. Mabuti na lang at naroon pa rin si Tatang Ruben. Hinugot nito ang tansong punyal niya at dali-dalian na kaming nagtungo doon. Tumakbo kami papunta doon sa kagubatan. Doon namin nakita ang isang kubo na abandonado. Nagkalat din ang dugo sa labas nito. Maging mapagmatsyag kayo. Nandito ang aswang. Yung iba ay nagpaiwan sa labas. Yung iba naman ay umikot sa likod. Kami nila pinsan at Tatang Ruben ang pumasok sa kubo. Binuksan namin ang pinto at doon namin nakita si Christina. Nakahiga sa sahig. Wala nang buhay. Pero hindi yun ang pinaka nakakakilabot. Kasi yung katawan nito ay parang kinain ng mabangis na hayop. Kagaya ng sinabi sa akin ni Tatang Ruben na winawakwakan siya ng biktima at kinakain ang laman loob. Gulantang kami sa nakita namin. At sa sulok, may nakita akong figura. Isang tao na may pagkahayop. Kasi nakatuwa dito. Agad kaming napasigaw na, "Aswang!" Tama nga si Tang Ruben. Totoo nga na may aswang sa baryo na yun. Nakakatakot ang itsura nito. Tao pa din naman ang figura niya. Pero iba ang muka. Para siyang baboy na may pagkapaniki ang itsura. Basta, hindi ko maipaliwanag. At nakilala ko ito. Si Miling. Kahit may dala kaming mga itak nun, ay napangunahan pa din kami ng takot. Agad kami nitong sinugod. Dinambaan niya ako na agad kong ikinabagsak sa labas ng kubo. Dinig ko din ang pagpalaaw ni Arnel sa loob. At ako, nakikipaglaban sa aswang. Nilabas nito ang mahaba niyang dila na dumampi naman sa mukha ko. Kasabay pa ng pagtulo ng laway nito. Ang lakas ng aswang. Hindi ko talaga siya kaya. Mabuti na lang at nasaksak siya ng mga kasama ko na may dalang itak. Naguhumiyaw ang nilalang. Doon din ako nakatsyempo ng saksak dito na mas labis nitong ikinahiyaw. Tumakbo ang nilalang at alam namin ni Tang Ruben kung saan ito tutungo. "Ato, madali ka! Sundan natin!" Dali-dali naman akong tumayo at sinabihan sila Tiyo na sila na muna ang bahala kila Arnel at sa asawa nito. Agad naman siyang tumalima at yung iba naman ay sumama sa amin ni Tang Ruben. Hindi pwedeng makapagpagaling ang aswang na yun. Kailangan, bago siya gumaling, ay mapatay na muna natin siya. Bakit ho? Pag umuwi ba siya, mabilis na gagaling ang sugat niya? Oo, dahil doon lang sa kubo niya, nagkakaroon ng bisa ang isa pa nilang kakayahan na magpagaling ng sugat na kanilang natamo. Napatangu-tango na lang ako sa sinabi ni Tang Ruben. Nang makarating kami malapit sa kubo, kitang-kita namin nakakapasok pa lang ng aswang sa kubo na yun. Dali-dali naman kaming sumugod. Yung iba namin kasama ay pumesto paikot sa kubo ng aswang. Para kung sakaling lumabas ang aswang, ay mapupuruhan agad siya ng isa sa mga kasama namin. Kami naman ni Tang Ruben ang pumasok sa loob. Tinadyakan ni Tang Ruben ang pinto ng kubo. Sinira ito at doon namin nakita ang matandang aswang. Duguan at mukhang nangihina pero umaangil pa din ito na handang lalaban. Agad na kinuha ni Tang Ruben ang gasera sa loob ng kubo at takamang ihahagis ito sa aswang. Nagsalita ang aswang.
Nagmamakaawa ito na wag namin siyang papaslangin. Patawarin niyo ako, Ruben. Pangako, aalis na ako sa lugar na to at hindi na ako kakain ng tao. Pangako yan. Kaya ko lang naman nagawa yun kasi gutom na ako at mamamatay ako pag hindi nakakain ng karne ng tao. Sige, kung totoo man yan, sa impyerno mo na lang gawin yan. Agad na hinagis ni Tang Ruben ang gasera sa matanda na agad naman ikinalihab nito. Nagumiyaw ang aswang at agad na tumalon sa bintana palabas. At doon, paglabas namin ni Tang Ruben, kitang-kita namin na pinagtataga ito ng mga kasama namin. Nagmamakaawa pa ito at nakataas pa ang kamay. Nilapitan ito ni Tang Ruben at ginilitan sa leeg. Doon, nagwakas ang buhay ng matandang aswang sa Baryo Maligaya. Umalis na din kami sa lugar dahil nasusunog na din ang kubo ng matanda. Pagka-uwi namin ay nandun na sila pinsan. Ang masayang kasalan ay naging isang bangungot na hindi namin makakalimutan. Susugurin pa sana ni Arnel yung bahay ng matanda, pero sinabi namin na tapos na at patay na ang matanda. Humagulgol na lang ng iyak si Arnel dahil sa mga nangyari. Pagkatapos ng libing ni Christina, mga 1 linggo, umuwi na din ako. Habang nakasakay ako sa owner type jeep papuntang bayan, may nakita akong figura sa likod ng isang puno. Isang tao na pamilyar sa akin. Yung aswang sa Baryo Maligaya na si Miling. Nakangiti ito sa akin. Kinusot-kusot ko pa ang mata ko. Pagdilat ko, wala na ito. Siguro, namalikmata lang ako. Ilang taon din ang lumipas. Lumipat na din si Arnel sa lugar namin. Naikwento niya sa akin na nagsialisa na din ng mga tao sa baryo na yun dahil sa pananalasa ng iba pang mga aswang. Kaya nagpasya silang lisanin na lang ang lugar. Sa ngayon, may asawa at mga anak na din ako. Sila nga ang nagsabi sa akin na ipadala ang kwento namin ng pinsan ko sa nasabing baryo. Si Arnel naman, hindi na nag-asawa ng iba. May anak naman sila ni Christina, kaya nag-focus na lang din siya sa pamangkin ko. Hanggang dito na lang, Sir Vic, ang aming kwento. At salamat kung mapipili mo tong ibahagi sa iyong channel. At God bless, sir, sa iyong channel.